Nagbakasyon kami ng 3 araw sa Singapore at ang pinaka main attraction ng bakasyon namin dito ay itong Universal Studios. Sa Pilipinas pa lang, bumili na kami ng ticket para nga dito sa Universal Studio at pagpasok namin sa entrance, napansin ko na 62 Singaporean dollars lang ang ticket dito. 3,300 pesos kasi each ang bili namin sa Klook.com, kaya medyo napamahal kami ng konti. First international vacation namin ito ng pamilya. Sobrang excited ng lahat, lalo na yung mga bata. Cathay Pacific nga ang pinili naming airliner na sakyan. Kahit short flights kasi, meron silang free meal na sinaserve dito. Although yung flight na napili namin ay merong stopover sa Hong Kong. At 1 hour and 45 minutes ang stopover namin doon. Pero syempre, both flights from Manila to Hong Kong at Hong Kong to Singapore ay lahat Cathay Pacific. Kaya naman we enjoyed a total of 2 airplane meals papunta ng Singapore. Kaya kahit mas humaba ang biyahe, nag-enjoy naman ang mga bata. Alas 8 ng gabi ang flight namin from Manila to Hong Kong. Kaya as early as 3 p.m., andun na kami sa NAIA Terminal 3. Taga-Antipolo kami. Kaya alauna pa lang ng tanghali, umalis na kami sa bahay. At exactly 8 p.m., lumipad na ang eroplano papunta sa Hong Kong. First airplane ride ng mga bata, kaya excited sila. At the same time, curious na parang kinakabahan. Kaya itong si Jiraya, ito ang tuwa dahil naka-window seat pa siya. From taxiing hanggang pag-take off, talaga nakasilip siya sa bintana. It feels like I got bugs in my stomach daw. Siguro nalulula. Well, as a parent, masaya din ako dahil napa-experience ko sa kanila magbakasyon internationally going to Singapore. At dahil dinner time kami umalis dito sa Pinas, dinner food din ang isinerve sa amin dito sa aeroplano. At knowing Cathay Pacific, masasarap ang mga pagkain nila. At around 10 p.m., nakarating na kami dito sa Hong Kong. Meron kaming 1 hour and 45 minutes para mag-ikot-ikot. We ended up eating dito sa Putien. Tinry namin yung iba't ibang mga bestseller na sinaserve nila dito. At trinay ko nga itong beef brisket rice nila. Sobrang lambot ng beef at talagang na-enjoy ko to. Si Laika naman, itrinay yung spicy seafood noodles. Medyo maanghang lang para sa kanya, pero nag-enjoy naman siya. Meron namang in-order si mama na soup na parang may hot bun. May mga dim sum din yung soup na in-order niya. At si Jiraya naman, parang pansit canton itong napili niya. Meron din niyang kasamang parang ganito na hindi ko alam kung anong tawag. At si Kuya Jairo naman, parehas lang kami ng in-order. Beef brisket rice din. Almost 1 a.m. na nga yung flight namin from Hong Kong to Singapore. Kaya ang dating namin sa Singapore ay around 5 in the morning na. Kaya sakto, pagdating namin sa Singapore ay umaga na. Nag-book kami ng Grab papunta doon sa hotel na pag-i-stayan namin. From Terminal 4 ng Changi Airport papunta doon sa Orchard Drive ay inabot ng roughly around 26 Singaporean dollars or katumbas ng 1,118 pesos. Parang kapresyo lang ng Grab rate from Antipolo to NAIA Terminal 3. Pagdating nga namin sa hotel, nagpahinga muna kami saglit. After kasi nito, maglalakad-lakad na kami sa labas para makapamasyal. Kapag labas kasi ng hotel namin, Orchard Drive na. Para ka lang naglalakad sa BGC. Nag-check agad kami kung saan pwedeng mura makabili ng mga souvenirs. Para bago kami umuwi, alam namin kung saan ang pinakamura pwedeng pagbilhan. Enjoy naman kami lahat sa paglalakad dahil hindi mainit ngayong araw. Kahit papaano, na-exercise kami dito at na-enjoy namin ang view. Dito pa lang sa paligid, marami ka nang pwedeng pasyalan. Nalalakarin mo lang. 10 minutes na paglalakad simula sa hotel namin, nakapunta na kami dito sa Fort Canning Park. Although hindi na kami pumunta sa pinakataas nito. Matarik kasi at medyo mahihirapan umakyat si mama sa hagdanan. Kaya dumire-diretso na kami ng lakad papuntang Chinatown. Naging isang stop din namin ang Clark Quay. Umabot kami ng around 30 to 40 minutes sa paglalakad from Orchard Drive papunta sa Chinatown. Mabagal lang din kasi ang lakad namin at namamasyal-masyal din. Madalas kaming tumigil para mag-picture taking. Kami nga murang bilihin dito sa Chinatown. Dito na kami kumain ng merienda at bumili ng mga anik-anik. Dito na nga din namin pinagupitan ng buhok si Jiraya. Madami din pwedeng kainan dito. Kapag pumasok ka sa loob ng mall, doon mo makikita yung mga kilalang food chain. Kapag magbabakasyon kayo dito sa Singapore, pinaka-convenient magdala ng GCash card or at least PayMaya card. Pwede rin naman kahit anong ATM card na meron kayo. Hassle kasi kapag cash ang dala nyo, lugi ka pa sa conversion ng money changer. At least kung card ang dala nyo, pwede na kayo mag-withdraw kahit sa ang ATM machine dito. Meron kasing ibang maliliit na bilihan na hindi tumatanggap ng card payment. Useful din ang PayMaya at GCash namin tuwing nagbabayad sa Grab. Nung pauwi na kami from Chinatown pabalik sa Orchard, around 18 Singaporean dollars ang ginastos namin sa Grab. Katumbas niyan ay
774 pesos. Pagbalik nga namin sa hotel, nagpahinga lang kami saglit. And then naglakad-lakad ulit kami around Orchard Road. Naghahanap din kasi kami ng pwedeng kainan. Yung time na naglakad kami, around 10 PM na yata ito. Kaya medyo maluwag na ang kalsada. Dito nga din kami nakakita nitong Turkish ice cream. Ito yung mga nagtitrending na video. Napapahirapan ka kunin yung ice cream mo. Kaya naman itong si Jiraya, hirap na hirap kunin yung ice cream na in-order niya. Iba yung texture ng Turkish ice cream. Medyo makapit siya, matagal matunaw. Kaya pati si Jairo ay nainganyo makiagaw ng ice cream. Tatlo lang ang flavors na meron sila. At maliban sa kakaibang texture, masarap din ang lasa nitong Turkish ice cream. Isang advantage din na meron kang dalang PayMaya card, pwede mo tong gamiting payment sa lahat na may card payment option. Tulad nitong isa pang Vendo ice cream machine, isang tap mo lang nitong PayMaya card, mapaprocess agad ang payment at good to go na yan. Soft ice cream naman ang nabili namin sa Vendo machine na to. Kaya kahit nakakapagod maglakad, nare-refresh naman kami sa kakakain ng malalamig. At hindi kalayuan sa hotel na pinag-i-stayan namin, merong Indian food na kainan. Less than 5 minutes walk lang ito from Esports Arena Hotel. Lahat po yan ay searchable sa Google Maps para sa exact location. Hindi ko ma-search itong Indian restaurant na to sa Google Maps. Kaya kung gusto nyo itong mapuntahan, i-search nyo lang ang Coec Road. Maiksi lang ang Coec Road at makikita nyo dun ang Orchard Plaza Shopping Center. At nasa tabi ito mismo ng kalsada. Make sure magdala kayo ng cash dito sa kainan na to dahil hindi sila tumatanggap ng card payment. At kung sakaling kailangan nyo mag-withdraw ng pera, meron namang malapit na ATM machine dito. At dyan natatapos ang day 1 namin dito sa Singapore. Abangan nyo yung next video namin para naman sa day 2.